Di ba? Bakit ganun? Nagpa-interview lang ako sa impeachment. Galit na yung spokesperson nila. Di yata nakatulog. Pero sa galit. But let's go back, Kong, sa, sige. dun Ano ko sa lang siya sa alin? impeachment. Oo. Sa tingin nyo ngayon, sinong pumipihit ng impeachment ni BP Sara? Base doon sa spokesperson nila, sa Kay Claire, mukhang, baka pati Malacanang gusto na rin. Di ba? Di ba? Bakit ganun? Nagpa-interview lang ako sa impeachment. Galit na yung spokesperson nila. Di yata nakatulog. Pero sa galit. Pagka ikaw yung topic, kinikilig siya eh. Hindi, galit. Makisig kasi Hindi, sino galit na galit sa akin. Galit na galit. Alam mo, yun yung naging senyales sa akin eh. Bakit nagpa-interview lang ako tungkol sa impeachment? Pagkatapos nun, 2 araw yata, okay lang naman sa akin. Wala naman sa akin yun, di ba? Iniisip ko lang, pag ganon, baka gusto na rin ng Malacanang, di ba? Kung untouchable, parang ganyan ang tingin sa inyo eh. Kasi naalala nyo yung umatake sa gobyerno, si Lebiste, tsaka si Kiko, binanata ng mga kasama nyo. So parang inaapi sila. Ngayon, pag ikaw yung nagsalita, bakit parang tahimik sila? Ano ba yung hawak? Ano bang meron Ano bang meron? Kong Toby? Bakit? Hindi. Wala ka pang ethics Ang complaint, galing nyo, no? ang galing nyo. Ang galing nyo magtanong, ha? Siyempre, lahat ng bala, di ba, lahat ng FLR, kasi di ba, okay, no, March 24, napatawag ako noon sa Malacanang. Because nga, yung House of Representatives, hindi pa binibigay yung kanilang listahan. So, namumroblema si Sec. Mina Pangandaman doon. Kasi sabi niya, Mr. President, kinukulit ako ng mga congressman na i-release daw yung SARO. Hindi ko naman ma-release kasi wala yung listahan ng sa House of Representatives. So sabi ko kay Mina, bakit ba ayaw bigyan listahan? Sabi nila, wala daw sila nun. Sabi ko, Mina, imposibleng mapasok ang kahit anong item sa budget kung walang kopya yung House of Representatives. At sabi ko, hingin mo ko sino yung proponent. Kasi pag ako humingi ng proyekto para sa distrito ko, dadalhin ko sa distrito ko. Pag isang congressman humingi ng proyekto at dinala sa ibang distrito, sigurado benta yan. Okay? So, sabi, wala daw. Imposible yan. So, doon kami nagkausap ni Congressman J.J. Suarez. So, siguro bakit yung iba hindi nila ako tinitira? Alam ko magkano yung kanila eh. May hawak ka palang ano. Kasi usapan natin ngayon. Last week, inaway ako ni Asidre, di ba? Di nilabas ko na yung tingog. Isipin mo, tingog, party list, ha? So, takot sila sa'yo. 5.96 billion. Isang party list sa insertion pa lang. Pero kung ang 5.9 party list ba hindi usually may ganyan? Meron, 150 yata. Million. 150 million. 150 million lang. Yung This sa one, kanila, 5.96 billion. Siguro kasi si Yeda na handun, di ba? Kaya pala tumahimik si Asidre sa pag-atake Hindi, sa'yo. tinitira pa rin niya ako, pero ayaw niya sagutin kung bakit kailangan dumaan sa kanila yung proyekto ng distrito at hindi yung district congressman. Ayaw niya sagutin yun. Ngayon, Kong, in terms of yung kanina, nabanggit mo yung sa hypocrisy, patungkol sa salin. Ang Congress gusto rin na in-audit din ang Office of the Vice President, ano? And nagsimula ang lahat ng gulo na ito nung in-expose ni Pangulong Duterte sa gikan sa masa para sa masa dito din sa SMNI yung liquidation by certification. Yes. Oh, so are you in favor na itong liquidation by certification ma-abolish na ito? Hindi, ako, in favor ako na buksan rin yung libro ng House, no? Pero admittedly, yung sinasabi na kasi yung OE, di ba? Na sinabi nila yan yun noong, di ba? Magkapasko talaga, di ba? Ang nakasulat kasi talaga doon is nakasama yun doon sa sweldo namin. Nakahiwalay yung sweldo. At yung MOE is supposed to be for office expense, district office expenses, no? So, ngayon, kung gagawa ang COA ng bagong guidelines na hindi pa pwede yung liquidation by certification, wala namang problema sa amin yun. Kasi talaga namang ginagastos sa distrito yun. And do you think may mga congressman na hindi dinadala sa distrito yung mga budget nila? Hindi ko alam eh. Kasi pag ginastos mo yun sa distrito mo, kulang pa yun eh. So,
bakit naman hindi nila dadalhin yun sa distrito nila? Unless sobrang laki yung, hindi ko alam, yung mga ibang AX-AKAP nila. Pero kulang yun pag ginastos mo sa distrito, sa dami ng pumupunta doon everyday. Comment na lang ako. Ano ako lang yung tanong niya kanina na kaya pala takot sa iyo yung mga congressman na may hawak ang alas. Alam mo yung magkano yung budget nila. So, ayun kami listahan. Hindi mawawalan ako ng bala. Mawawalan ako ng bala. Tinago yung bala niya. Mawawalan ako ng bala. Alam mo kung kinasuhan ako walang kwenta yung kaso sa akin. Anong kaso sa'yo? Ano ko lang yun? Bakit? Sino sinibel-libel mo? President Marcos. Ano ba yung sinabi Ang mo? sabi ko lang ang sabi ko lang naman sa post ko, akala ko kasi tunay. Alin? Yung medical record, Yung? kumakalat na Medical record. yung sa St. Luke's. Ikaw ba yun? Oo. Akala ko, ako Baka naman pati ako madamay sa'yo, ah. Ano, akala ko kasi tunay. Ilang araw na yun nakapost, so gumaya na ako. Pero kung ano nga ba talaga sakit? Hindi, ano din, diverticulitis. Diverticulitis. Dina-divert yung... Pero kung ito, Ikaw pala yun nakaso. ito ko, last na, tanong ko about dun sa hawak ng alas. So, ikaw, malinis ka, kasi takot sila sa'yo eh. So, wala kang tinatago. Wala Sila naman. marami. Tama. Kasi alam mo, siguro, kaya ako nasa ganitong sitwasyon, kasi alam ko na nakahanda ako na kahit sino ang maging presidente, walang mahahanap na buta sa akin. Kasi nagsimula yung political career ko na hindi ko kakamping presidente. Di ba? 22 years bago ko nakakampi. Isipin mo kung doon sa 22 years na yon may tinatago ako, edi, wala. Tahimik ka rin. Hindi ko ugali na palipat-lipat. Kaya titingnan nyo, ano ba ang reason bakit ang mga politiko palipat-lipat ng partido? Kasi di kung tinatago ka, hindi ka pwedeng... Paano ka pupuna sa gobyerno kung meron kang tinatago, Ay, naku, di ba? may kilala tayo dyan. So, ibig sabihin kong hindi ka pala katulad ng Remulla Brothers, no? Na patalon-talon, no?